ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga intensyon ang mga sumusunod. Para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Maria Elena Santos, Binibining Ana Teresa Tadeo, Ginoong Jasper Juliano at Binibining Monique Teron. Para sa maagang paggaling ni Dayan Coronel at para sa kapayapaan ng kaluluwa nila Onofre Mendiola, Reverendo Padre Mario Mendiola at Reverendo Monsignor Macario Manahan. Magsitayo po ang lahat at awitin natin ang pambungad na awit. Bayan muling magtipon, lumapit ka ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa akin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, unang Biyernes ng buwan at tayo may sama-sama nag-aalay ng banal na misa bilang pagkilala at pagpapasalamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos na ating patuloy na tinatamasa sa kabila ng mga sigalot at ng pandemya. Kalakip ng ating pagpapasalamat, pagdasal po natin ang bawat isa na tulad ng iniaaral sa atin ng mabuting balita ay huwag ang pangit o kapintasan ng ating kapwa ang ating hanapin, kundi ang kagandahan na tatak na ang Diyos ay nasa kanila. Sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin muna natin at pagsihan ang mga nagawang kasalanan. Dasalin natin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lahat ng pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagbasa. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin.
Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi. Ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwala kay tutulungang kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw, puntang haling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat iyong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Tumayo po ang lahat at makiisa sa pag-awit ng Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin. Gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan.
Sa bagong sislang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin nila, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang Biyernes na naman ang buwan, tayo nakakatipon upang sa pag-aalay natin ng banal na misa, kilalanin natin at pasalamatan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga sigalot, ng pandemya, ng kahirapan ng maraming kababayan natin. Hindi natin iniaalis na handudon pa rin ang pagmamahal ng Diyos. Kapag ako nga po nagdudulog sa mga ikinakasal, ang aking iminumungkahi doon sa mga magsing-irog, kung meron kayong uri ng pag-ibig, dapat sana yan yung katulad sa ating Panginoon. At kung meron mang magandang katangian ng pag-ibig ng Panginoon, yan yung nilalaman ng isang awit. At anong awit yon? Minsan lang kita ibigin, minsan lang kita mamahalin. Ang pag-ibig ko sa'yo'y walang hangganan, pagkat ang minsan ay magpakailanman. Ano man ang mangyari, ang tao man ay lumimot, tumalikod, ang pag-ibig ng Diyos nandoon pa rin. Kaya nga sa mga pangyayari na gaganap at nakakarimarim nga po, huwag natin pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos. At yan ang dahilan kung bakit lagi pinapasalamatan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang napakinggan natin sa ating mabuting balita ay maaari natin basahin sa dalawang paraan. Una, ito po kabilang doon sa mga sunod-sunod na tagpo na kung saan ang Panginoon ay unti-unti ipinapakilala sa atin. Natapos na natin basahin ang Ebanghelyo ni San Mateo at noong Lunes sinimulan natin basahin ang Ebanghelyo ni San Lucas. At dito nga sa mga unang pahina ng ministeryo ng ating Panginoon, ipinakikilala sino ba itong maglalakbay sa mga bayan-bayan, sino ba itong balang araw ay mag-aalay ng buhay. Mahalaga yan. Kumbaga inilalatag ang pundasyon. Noong Lunes, ang ating Panginoon ay nangaral sa sinagoga at noon nga ibigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias ay kanyang hinanap yung dako na kung saan ay sinasabi, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat isinugo niya ako upang ang mabuting balita ipahayag sa mga dukha. No? So yung mga tao ay nanggilalas. At nang simulan na niya ang sermon, pinakamaikling sermon, sinabi niya, ang bahaging ito ng kasulatan ay natutupad habang kayo ay nakikinig. Alalong bagay yung ipinangakong manunubos ni Propeta Isaias, natutupad sa presensya ng Panginoon. Humanga sila. Pero kung gano'n man kabilis yung paghanga, gano'n din naman kabilis yung kanilang pagtanggi. Kaya nga't sinabi nila, hindi ba ito yung anak ng karpintero? Saan niya kinuha ang karunungang iyan? Kaya't ang Panginoon na rin ang nagdeklara, walang propetang tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Yun ang unang pagpapakilala. Bagamat narito na ang ipinangako,
pero ang kanyang kababayan hindi tinanggap ang isinugo. Susunod, nababasa naman natin na si Jesus pinalaya ang isang lalaki na inaalihan naman sa mga espiritu. Ang lalaking yun ay larawan ng sangkatauhan. Na magkasala sina Adan at Eva ay nasilo ang sangkatauhan. Damay tayo. Kaya nga't nampalayain ni Jesus ang lalaki, yan ay paglalarawan ng kanyang gagawin. Tayo'y palalayain sa kuko ng kadiliman, sa tanakkala ng kasamaan. Sumunod ay nagtungo si Jesus sa bahay ni Simon Pedro, pinagaling ang biyanang babae, at yung pangyayaring ito'y mabilis na kumalat. Kaya bago magtakip silim, ayun, dala-dala na nila ang lahat ng mga may sakit. Doon inilarawa ang Panginoon, the divine healer. Pero kung si Jesus man ay nagpagaling na may sakit, hindi lamang dahil sa awat habag, kundi ito ay paglalarawan, sapagkat ang sakit ay palatandaan ng pag-iral ng kasalanan. Kaya't nang alis niya ang sakit, ibig lamang ipakilala, narito na ang tagapaghatid ng kapatawaran. At kahapon, doon sa pagtawag sa mga unang alagad, sinabi niya kay Simon, matapos yung malaking huli ng isda, huwag ka matakot, simula ngayon, ikaw ay mamamalakaya ng tao. Yan, fishers of men. Kung ito yung atas na gawain kay Pedro at sa mga alagad, ay sapagkat yan ang misyon ng Panginoon. Kung paano ang isda'y hinahango sa dagat, ang dagat para sa mga Hudyo ay daigdigang kasamaan, yan ang misyon ng ating Panginoon. Hanguin tayo sa kasamaan. At ang mga alagad ay kanyang katuwang. So yan yung mga naunang tagpo. At ngayon, eto na naman. Isang pangyayari na may malalim na kahulugan. So yung mga Hudyo, lalo na mga Skriba at mga Pariseo, sila'y masidi sa pagsunod sa kanilang kaugaliang pag-aayuno. Sapagkat para sa kanilang pag-aayuno ay isang protesta. Hindi ako nasisiyahan sa nangyayari ngayon. Kaya nga tinan niyo si Ninoy Aquino, noong siya nakabilanggo sa Laur, 40 araw na siya nag-ayuno para ipakita hindi siya nasisiyahan sa nagaganap sa Pilipinas. At maging tayo, pag hindi tayo nasisiyahan sa mga pangyayari, ano ang ating pagdadahilan? Wala akong ganang kumain. Nakakawala ng appetite. Bakit? Hindi maganda ang sitwasyon. Kaya gano'n na lamang si Gina kanilang pag-ayuno para ipakita, hindi kami nasisiyahan sa nangyayari, sana'y dumating na ang manunubos. Kaya nga't nang makita nila, ang mga lagad ni Jesus hindi nag-aayuno, para bagang sila'y nagsasawalang bahala. Gano'n na lang kanilang dismaya. Bakit ang mga alagad mo hindi nag-ayuno? Siguro kung ang Panginoon lamang ay naging prangka, pagtatawanan sila. Kayo gawa ng gawa, hindi nyo alam ang dahilan ng ginagawa nyo. Ang ginamit dito ni Jesus, paglalarawan. Inilarawan niya ang kanyang sarili, ang lalaking ikinasal. Sino ang kanyang kasintahan? Ang bagong Israel. Yan ang paglalarawan sa lumang tipan. Ang Israel, ang bayan ng Diyos, sa kanya nakipagtipan si Yahweh. Yan ang tinatawag nating lumang tipan. Anyo ng isang kasalan. At ngayon, gaganapin ni Jesus ang bagong pakikipagtipan. Siya ang lalaking ikinakasal
at ang bagong Israel, ang sino man sasampalataya sa Kanya, ang Kanyang mapapangasawa. Kaya nga dito nilarawan si Jesus, siya ang groom. Yan ang pagpapakilala. So yan po ang isang paraan ng pag-unawa natin sa tagpo. Mahalaga po, makilala natin ang ating Panginoon. Malalim na pagkakakilala. At bakit ito mahalaga? Well, katulad ng madalas kong sinasabi, larawan ito inilalarawan ito nung awit namin sa seminaryo. Kasi sa seminaryo may paborito kaming awit. Madalas narinig ng mga bata, no? Day by day, my dear Lord, 3 things I pray, to know you more clearly, to follow you closely, to love you more dearly, day by day. Mahalaga makilala natin ang Panginoon. Bakit? Hindi ka susunod sa hindi mo nakikilala. At lalo na, mahirap ibigin ang hindi mo nakikilala. So yun yung unang anggulo. Ipinapakilala ang Panginoon nang sa gayon siya'y ating masunod at nang sa gayon siya'y ating ibigin. Pero pangalawa, inilala din ng tagpong ito ang masamang ugali ng mga eskriba at mga pariseo. At ano ito masamang ugali? Kung sila man ay sumusunod kay Jesus, kung sila man ay sumusubaybay sa bawat kilos ng Panginoon, hindi sa hangaring matuto, hindi. Sila'y nagmamatsyag, naghahanap kay Jesus kahit ng kalit-litang pagkakamali. At nang sa gayon meron silang maisumbat laban sa Kanya. Kaya nga dito na makita yung mga alagad ni Jesus, hindi nag-ayuno. Hindi pinalampas. Bakit hindi mo turo mag-ayuno yung mga alagad mo? Anong kwenta kang guro? Yan ang banat. Sa Ebanghelyo natin bukas, ay ang mga alagad naman, madadaan sa triguhan. Ano gagawin? Kikitil na mga uhay, lilingkisin sa kanilang palad, kakanin yung butil, sapagkat gutom na sila. Ano sasabihin naman ng mga eskriba at pariseo? Bakit yung mga alagad mo hindi sumusunod? Ginagawa nila yung pinagbabawal sa araw ng Sabat. At lalo na sa susunod, sa Lunes, sa Ebanghelyo sa Jesus may pinaggaling na patay ang isang kamay. Sila'y tinanong muna ni Jesus, alin ba ang ayon sa batas ng Sabat? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Hindi sila sumagot. Kasi pag sila'y sumagot, ang gumawa ng mabuti, sasang-ayon na nila yung gagawin ni Jesus. Kaya sila'y nanahimik na lang, hinihintay ko ano gagawin ni Jesus. At nang paggalingin ni Jesus yung lalaki, lalo nagngit-ngit ang kanilang galit. Yan ang masamang ugali. Lagi nagbabantay at nagmamatsyag, hinahanap yung pangit at yung mali. Bagamat ang mga eskriba at mga pariseo may launang patay, alam niyo yung virus ng kanilang pagkatao, buhay pa hanggang ngayon. Marami mga tao, ganyan ang masamang ugali. Kaya alam niyo, pag kami nagbibigay ng retreat o recollection, isa sa mga activity namin, magpapakita kami ng puting-puting panyo. Kung wala kami panyo o printed yung panyo, hihingi ako ng bond paper. Pakikita ko, ano nakikita nyo? Natural lang sasagot, puting panyo. Sige. Kukuha ko ng ballpen, tutuldukan ko sa gitna yung panyo o yung bond paper. Pakikita ko ulit, ano nakikita niyo? Tuldok, Father. Nakita yung maliit na tuldok
nakalimutan yung puting panyo. Hindi kaya ganyan din ang ating pagkatao? Nang hinahanap natin sa iba, kahit yung maliit na dungis, yung halos invisible na kapangitan, nakikita pa rin. At yan po yung masamang ugali. Dahil diyan, hindi pinakinabangan ng mga skriba at mga Pariseo ang pagdating ni Jesus. At yun ibabala para sa atin. No? So ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. No? Ayon sa kanyang larawan, kaya ang bawat isa sa atin nagtataglay ng kagandahan at kabutihan ng Diyos. At sana nga po, no? Sa ating kapwa, iwasan na natin hanapin ang kanyang pagkakamali o anuman ang kanyang kapintasan. Ang hanapin natin ang maganda sa kanya. Sapagkat yan ang garantiya na sa kanya ang Diyos. Sa pagpapatuloy nga po ng ating banal na misa, kalakip ng ating sama-samang pagpapasalamat sa dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Pagdasal po natin ang bawat isa na naway patuloy na lumalim ang pagkakakilala natin sa Panginoon upang siya'y ating masundan at mahalin ng lubusan. Pagdasal din natin ang bawat isa na naway iwaksin natin ang masamang ugali na mga skriba at mga Pariseo. Sa halip na ang kapintasan o pagkakamali ng ating kapwa ang ating pansinin, ang kanyang kagandahan, ang kanyang kabutihan, ang ating silipin, palatandaan, nasa kanya si Jesus. Tatayo po tayo. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Diyos upang ilapit tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo para panibaguhin ang simbahan at ang daigdig. Ating isamo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at mga pinuno nito, naway sundin ang pag-akay ng Espiritu Santo upang ipahayag sa mga tao ngayon ang walang pupas na wika ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway ating buksan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos na higit na mahalaga kaysa mga panlabas na gawain ng pagpapakabanal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapagtanto na laging mapangyayari ang himala ng pagbabago sa lahat ng humihingi ng tulong ni Kristo na makamtan ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit, naway maging daan tayo ng mapagpagaling na kamay ng pagmamalasakit ni Kristo sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagmamahal at kalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ilahad ang iba pa nating mga kahilingan, kalakip ng intensyon ng ating mga tagapagtaguyod. Pagdasal natin ang mga magulang na patuloy na sumusubaybay sa kanilang anak, na bagamat dagdag na trabaho sa kanilang maghapong gawain, ay pinagtsatsagan pa rin subaybayan habang sila ay nasa distant learning. Ganyan naman pagdasal po natin ang mga kababayan natin na tumitikim na matitinding pagsubok dala ng pandemya, huwag nawa nila pagkalilanganan ang pag-ibig ng Diyos.
Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong bayan mo na pinalaya ng pag-ibig ni Jesucristo, naming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at pakiisa sa paghahanda ng mga alay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat pusong pagkakiibig mo. Ngayon'y nananalig ng mahal sa'yo. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga alay at ang ating pamumuhay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawa magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin ay tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa dito sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang pinatutungkulan namin ng banal na misang ito. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan na pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagsamasamahin natin ang ating mga kahilingan at panalangin at buong pag-ibig nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka.
ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami hindulot sa tukso at yadyang mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin, Ama, na kami iadya mo sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, patawarin sa aming kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag-asa, at wag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, Litonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang pag-ibig ng Ama, na naging katubusan natin mula sa kasalanan at walang hanggang kapahamakan. Tanggapin natin siya ng buong pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para sa mga sumusubaybay sa kanilang tahanan sa ating banal na pagdiriwang, sama-sama nating dasalin ang espiritual na komunyon. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan, at kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay ay humiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin ay madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang puso